At kasama na natin live sa ating studio ang Chief Marketing Officer ng Taho Story, Mr. Miko Inobaya, at ang kanilang EVP of Sales, Mr. Joshua Quizon. Good morning po at welcome morning po. Good morning. Good morning, Miko. Good morning, Joshua. Alam mo, isang tingin ko lang sa produkto nyo, parang gusto ko nang sabihin kay Joanna, mag-show ka muna. Kakain ka muna Dahil po. kakain ako. Nakakatawag ng kung... Pero maya-maya, pag talagang I can no longer resist it, Yes. pasensya ka na, Joanna. Yes, dahil, Kong. Nandyan yung kutsara. Pwede, alam mo naman na tempting, puro favorite ko, ice cream. Yes. Tapos may Ube. tahog pa. Oh my God. Mamaya makikita nyo na kumakain si Kong, pero okay lang yan. Sige, mamaya, pag medyo I can no longer hold my temptation. Pwede, Kong. Pero alamin muna natin ang story ng Taho Story. Exactly. So, paano nagsimula itong Taho Story na ito? Actually, sir, yung concept, nag-start po ito ng birthday po ng anak, si Ellie, anak na isa sa mga co-founders namin, si Jude Espinas and Ian Espinas. Nag-start po ito mga around March 1 this year lang. March 1 this year kami nag-conceptualize. Accident happened na during the buffet, nung kumakain yung mga owners natin, si Sir Charlie Hernandez, part of the owners, na nag-try lang, nag-experiment na to eat a taho sa dessert area ng isang buffet, taho with ice cream. Okay. And then they tried na, and during that time they're already conceptualizing anong pwedeng i-start na business kasi they are trying to go into leagues na rin kasi yung owners talaga natin in background talagang nagba-basketball and may mga sinusupport din mga players. Kaya nag-iisip din sila na pwedeng i-start na business, not just to get profit, of course, pero of course to help yung mga nagsa-start pa lang ng mga players ngayon sa leagues. So, ayun. Chilled taho po itong tinry nila. Actually, nag-start talaga is affogato style. Pinoy affogato style na taho na hot taho with ice cream. With ice cream. E di natunaw yung ice cream. At first, natutunaw talaga siya so that you have to eat it right away. Oo, mabilisan. Kaya lang we're open naman din talaga sa feedback lalo na kaka-start pa lang ng company. We're very open sa feedback and isa sa mga feedback namin is to start with the chilled na rin. Kaya may chilled na rin kami. Okay, so that's how it started. Yes. And right now, yung mga owners, anong mga negosyo nila aside from this? Actually, iba-ibang pinanggalingan tayo mga owners eh. Yung iba, yun nga, nagmamanage ng league, nagmamanage ng team, basketball teams. May iba na galing sa SK officials, just like Sir Miko, he was an SK official before. Karamihan din ang galing din sa corporate. Okay. Talaga may work. So, may nakita kayong future nito ng negosyo na ito, no? Taho, kasi siguro nakikita nyo, talagang popular yung taho, no? Lalo na sa yung mga street vendors ng taho, no? Naka ano ba yan? Naka stainless steel. Yes. Di ba? Dalawa yan. Dalawa yan. Bubuhatin nila. Tapos sisigaw ng? Taho. Tiho. So, right now, saan ba kayo located? Where is your factory? Do you make your own taho or may nagsusupply sa inyo ng taho? Yes, sir. We make our own. We have our own commissary in Quezon City. And sa ngayon, ang branches namin, we're already operating in 20 branches across Metro Manila and outside as well. We already have Rojas, Capiz, and Tacloban. Wow. These are all corporate-owned? 10 of those, out of the 20, 10 of those are company-owned and 10 of those are franchisees na. Oh, so you're into franchising now? Yes, we started very early rin sa franchising. Actually, nung first month po namin sa first branch namin, inopen na yung first month operating pa lang yung branch namin, inopen na din namin siya agad for franchising. Wow. Wow. Kasi nakita po namin agad yung potential ng product. And then nung first month namin sa first branch namin, yung mga tao na nakatry ng product namin, maraming nag-offer agad na kung open pa kami for franchising. Oh, wow. Alam mo, talagang from last year lang kayo nagsimula. Ngayon, 20 branches na. This year lang. This year lang. April Tapos, this year. 20 branches lang. April. We're already May 7 franchise months. na. Yes, Actually, pang 7 Napaka-aggressive naman ninyo. Anyway, yung ice cream,
Kayo rin ba ang gumagawa? We have Or local supplier po. branded ba yung local supplier or Yes, actually yung ice cream natin, ano siya, nung una nag-try kami ng mga branded na ice cream. And nag-try din kami even yung mga sorbetes, yung mga magsasorbetes yung na ice cream. yung dirty ice cream? Yes. Ayun, nung trinay namin yung mga yun, hindi siya nag-complement sa traditional taho. But nung meron kaming local supplier na tinap, na kakilala din namin. And then, ayun, yun, nag-match yung ice cream sa traditional taho na natry namin. So yun, hanggang sa nag-conceptualize kami, tinapingas namin siya ng mga fresh fruits, then mga crush, yan. Hanggang sa nakapag-conceptualize kami right now ng mga 16 flavor. Okay. Na ice cream? Yes. So yung ice cream nyo, hindi kayo bumibili ng artificial flavor. Kung hindi, real fruit flavor. Yes. Yung Yes. real fruit, like for example, yung manga, Strawberry. kailangan Yes. yung mango puree. Ang ihalo nyo, tapos may tidbits na manga. Yes. Hindi. Yes. Di Not ba? artificial. Yung ubi, talagang ubi powder. Instead Yes. na bibili kayo ng ubi flavor. Yes. Correct. Di ba? Mayroon ba kayong pineapple? So far, wala kami So pineapple. far, wala pa. Ang meron lang kami. Pero we have, Pineapple ice cream ko? pwede ba yun? So bakit hindi, di ba? Pero, Bakit hindi? kasama, isa yung Oo. We have guava. Oo. Bakit Wala hindi rin. din? Bakit hindi? Actually, So, what do yes. you have? Okay, ube, mango, Strawberry, meron na. Yes, we have La strawberry, Presas. pistachio, Avocado. Avocado. Mangga And ube de Graham. leche. Yes. ano pa? Oreo, may Oreo din kami. Chocolate. Oreo. Hindi na yun fruit. Oo. Hindi na yun. Banana. So, banana, strawberry, Banana. avocado, ube, mango. Yun yung Actually, yung flavors po namin, we have 2 different series eh. Yung una, original series po namin is yung tau siya with ice cream, then mga toppings na fresh fruits. So, we have 8 flavors for that po. We have this one, ito po yung mga naka-display, no? So, we have Prutas Overload also. Doon naman sa Prutas Overload, pinag-mix namin yung mga flavors like yung mga fruits na melon, apple, strawberry, kiwi, and then mango. Yan. Oh, wow. So, para ka may fruit So, salad. alam mo, kailan magaling ka rin mag-imagine ng combination. Like for example, ano bang bagay sa avocado na combination? Para complement. Diba? So, yung medyo milky yun. It's a bit milky. So, I suspect, kasi yung taho, pag fine talaga yung taho, milky yan, milky. I suspect yung ice cream nyo hindi icy kung hindi milky. Kasi there are 2 kinds of ice cream. Yung icy, kukonti ang milk niyan. Yung creamy, maraming milk yan. So, ano ba yung category ng ice cream nyo? Is it icy or milky? I think Or creamy? It is creamy. More on creamy. Titikman ko, ha? Tikman na, Yes. tikman. Sure. Joanna, magtrabaho ka Yes. muna. Ano po yung medyo kasi 'di ba, makikita na natin sa itsura, parang punong-puno na siya ng arnibal sa gilid kasi masarap talaga ang taho pag maraming arnibal. Tapos may ice cream pa siya. Ano yung karaniwang feedback? Matamis ba? Good question po. Actually, ang ginawa po namin din sa arnibal, it's not yung normal arnibal na nakukuha natin Super sa mga tamis. na talagang malapot. Medyo watery na para hindi siya ganun ka. Basta nakuha na namin yung balance in between getting the ice cream and then may arnibal pa rin. Although we have customers as well na talagang nag-ask pa rin na pwede bang bawasan yung arnibal. And we ano naman. Sumusunod naman, oo. Kasi yun talaga yung preferred. Parang, sobrang tamis na nito. So, magle-lesson ako ng arnibal. Pero to be honest, Actually, tinikman ko, Yes, yung ko. ice cream nila hindi masyadong matamis. marami kaming feedback na hindi naman siya matamis. Pero it's in between creamy and icy. And icy. Hindi talaga siya creamy. It's in between. Na-scoop mo yung taho kong? Anong... Hindi pa. Hindi pa. Taho is taho. Yes. Yes. Pero yung combination ba? Kanina kasi tinanong ko yung ice cream, is it icy or creamy? It's in between. Okay. Ang tanong ko, ano ba yung favorite flavor na talagang binibili ng Bestseller. ating mga kababayan? Actually, yung best seller natin right now is yung Avocado Loco sa original series, and then yung Manga Graham, tsaka yung Ube de Leche. Kasi yung Ube de Leche, it is made from like halo-halo style. Parang, syempre tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga halo-halo, and then pag Christmas, yung mga Manga Graham, ayun yung isa sa mga kinonceptualize namin ng flavors. Oh. So, avocado, no? Yes, avocado is the best. Avocado is very popular in Mexico.
Actually, kahit yung mga sauce ng Mexican, avocado. Avocado. Oo. Pero meron po kayong kinukuha ng local supplier dito ng avocado? Or imported? We have we have different supplier po ng avocado, lalo na kapag hindi season ng avocado. That is one of our struggle, but we have solution naman for that. Well, my good news nga dahil kahapon nabasa ko we are starting to export to Japan ng avocado. Nandun nga si Secretary Kiko Laurel. Nagsisend off siya ng worth $40,000 na export, Philippine export, avocado export to Japan. Wow. Good yan sa DA, sa Department of Agriculture. Totoo yan. Totoo. Pero ito po ba yung season na malakas ang avocado? Abogado? Avocado. Ano po bang mga months yun? Actually, ang season ng avocado is from August to September. Right now, hindi siya season ng avocado. So, paano po ninyo pinupunan kapag kulang sa supply sa avocado? So, bali ang ginagawa namin, nag-i-stock na kami ng maraming frozen avocado. Since yung frozen avocado, mas matagal yung Shelf shelf life. life. Kesa sa mga fresh. Anything frozen naman talagang tatagal. Yes. Anything frozen. But are you not planning to manufacture your own ice cream? Actually, tinatry na rin namin i-manufacture, but right now we're sticking at our supplier since okay naman yung pagsusupply niya sa amin, and kahit sa nire-ready na rin namin kasi we are opening 179 branches next year. Totoo yan. Up to second It's quarter. not a difficult process to make ice cream. Yes. All you need is just a machine na talagang ichichil yan. And ano bang ingredients niya ng ice cream? It's just the fruit, lagyan mo ng milk, lagyan mo ng sugar. And then i-blend mo ng mabuti, and then ilagay mo doon sa ice cream maker. You have now an ice cream. It's not difficult. So if you really want to expand and then you want to maintain your own quality, I think aside from the fact that you're making your taho, you should also make your ice cream. Yung taho nga, medyo matagal pa yan kasi ipapasettle mo pa yan the next day ka na mag-harvest. Itong ice cream, pagkatapos mo pag-blender yan, Palamigin. may ice cream ka na kagad. Ready to serve. Diba? Ngayon po kasi nakikita natin na parang dumadami talaga yung nagpapa-franchise. Yes, Paano po ba mag-franchise ng Taho Story? Taho Story po talaga yung name? Yes, this is the brand. Yung Tara, taho. Tara, taho na may ice cream. Yes, the whole Bakit story hindi? is the brand. Oo, and yung slogan nga namin yung bakit hindi. Kasi because of our playfulness din in putting up the flavors, ang dami mong pwedeng ilagay with taho Okay, pala nung sinabi ko pineapple, sabi mo bakit Bakit hindi? hindi? Yes, oo. Guwapa, bakit hindi? Pero yung favorite ni Vic, hindi naman daw, wala naman daw dito. Ano ba yun? Pero nandito. Pero wala sa produkto. Ikaw talaga, Vic. To follow siguro, ginagawa na. Hindi kasi pwede magawa ka agad. Kasi baka matunaw. Totoo yan. Hindi natutunaw. Hindi na tutunaw. Yung favorite ni Vic. Vic Lima. Vic Lima! Nabanggit na naman. Uy, makikita mo siya this week ko. Papasok yun. Yes. Namimiss ka na daw niya. Pero sige. yun nga, to answer the question, Yeah. we are open sa Facebook pa lang. We are very active in engaging with the Facebook inquiries. Unang-una, pwede kayo mag-reach out sa akin. We're providing my number as well kasi I'm setting up meetings for the franchisees and talking to them if in case may mga questions sila and discuss everything na pwede namin i-offer with regards to our partnership with the franchisees. And yun nga, yung questions then with regards to product, dun din namin ina-answer lahat as well as lahat ng kakailanganin ng requirements with regards to the malls and everything kami po mag-aasikaso. So sa mall po, dapat located yung We for now sa mga expansion namin, mostly malls talaga yung focus kasi doon talaga yung malaking foot traffic lalo na this coming December, Yes. ngayong Christmas. So. Diyan naman talaga yung traffic minsan pupunta doon, mamamasyal lang, hindi naman nagsa-shopping. Palamig lang. Pag naglalakad, siyempre mapapagod yun, nagugutom, may taho rito. Oo. Bili tayo ng taho. But okay, my next question is, ano ba yung terms and conditions nyo? Kung Franchise. gusto, kahit hindi kayo favorite ni Vic, baka gusto ni Vic magkaroon ng franchise, ano ba ang terms and conditions? Actually, meron sa franchise fee namin, you can start at 480,000.
What goes with it? Goes with it, kasama na dun yung franchise mismo na 5 years. Yung kiosk fabrication, kami nagagawa nun lahat. Kasama na dun yung training ng crew, yung marketing kami po gumagawa lahat kasi centralized po sa amin yun. We don't allow branches to do the marketing. Kasi gusto namin to maintain the integrity, lalo na ngayon kakastart pa lang namin. Maganda yung deliver natin sa product and awareness din sa mga tao. Marketing kami yun lahat. Kasama na po dun yung stocks, yung initial stocks na to provide. Worth how much? Worth, depending on the package, sa 480, may worth 20,000 stocks na tayo. 20,000. Oo. 20,000 lang? To start, oo. Baka pwede naman dagdagan. Actually, sir, mapag-uusapan naman yan kasi actually, very naman yung namin. Tsaka good thing sa packages din natin, fully operational na siya. So, hassle-free na rin sa franchisee on their part kasi we provide din the hiring assistance and then location assistance as well. Ilan yung dapat na nakatao, kumbaga, doon sa... For now, actually, nire-recommend namin at least may dalawa. Dalawa? Oo. Sa experience namin with regards to the branches na operating ngayon, at least may dalawa. May nagki-cater sa mga customers, nag-order, meron din gumagawa on the side. Kasi may hirap naman na mag-isa ka lang, umukuha ka ng order. So kasama doon yung freezer? Yes, kasama na. Kasi alam mo, ang logistics ng ice cream talagang mahirap. Freezer and ref kasama. Freezer and ref. Fully operational na siya. Para sa taho yung ref. Yung ice cream naman sa freezer. Yes, correct. So yun, 480,000. Diba? Very affordable. Tapos, kayo pa naghahanap ng pwesto? Yes, sir. We have location assistance po na kami po yung dumidiretso po sa mga leasing departments. So, anong mga department store ang may pwesto tayo? So far, meron po tayo sa SM. Robinsons, Walter Mart, Magic Mall, kung familiar po kayo sa may Urdaneta. Sa mga different malls sa mga provinces po. Kahit yung mga hindi familiar, Magic Mall, Pacific Mall, yung mga ganung malls po. Puro mall. Meron din kami sa Century City Mall. Meron malapit to, Estancia. Yes, malapit siya dito. Mag-open, yes. Sa November 24, mag-open po kami sa Estancia. Sa mga supermarket like Pure Gold? So far, wala pang Pure Gold. Yung supermarket na malapit is yung Walter Mart. Walter Mart. Walter Mga Mart. Walter Marts po. Antipolo. Yes, we have Walter Mart Antipolo, Walter Mart North EDSA. Mag-open din po kami sa may E. Rodriguez. We have Walter Mart Taytay. Actually, lahat ng Walter Mart kasi ang market ng Walter Mart is nakita namin maganda yung food traffic. Yes. Ano naman po yung promise kapag nag-franchise? Kunyari, nag-franchise ako, ganyan-ganyan. Magiging, anong buwan kung makikita yung, kumbaga, talagang success ng return on investment. Actually, if we're talking about ROI, we can, let's say, mga 6 months kaya na po eh. Ganon? Yung ROI. When it comes to the since traditional taho naman kasi siya, it's not something na kailangan may craving ka eh. Minsan kahit wala kang craving, makita mo lang yung taho or may dumaan lang na taho dyan talagang. People will be curious kasi, combination ng ice cream taho. Yes. Normally, taho at saka sago eh. Opo. And then suddenly, biglang taho with ice cream. Yes, diba? with a twist. Yes. So, it's different. So, people will start getting curious and then they would like to taste it. Ganon ang mangyayari. Pag nagustuhan naman, pabalik-balik na. Repeat. Magiging addict ka na. Yes. To be honest, kahit kami, nagkikrave pa rin kami. Okay. In the manufacture of your taho, siyempre kailangan yung soya beans. Yan ba ay binibili lang nyo locally or ini-import nyo? Kasi doon naman malalaman kung talagang tutubo kayo ng malaki or kukonti lang, the price of the soya beans. Meron pong supplier, 40 years in business na dito. 40 years in business. Oo, talagang expert na sila in providing chilled taho. And I think they're using US beans, sir. Import, I think it's you can use US beans or US soya or kaya from Argentina or from Australia. Yes. Dahil siyempre diyan talaga ang source ng you have to squeeze the milk out of the soya beans. And then pag na-squeeze mo na yung milk, dadagdagan mo ng acid, lemon actually. Pinipigian ng lemon, magko-coagulate 'yon. Mumuo. Mamumuo mo. And then, ilalagay mo ngayon sa hulmahan with the cloth. Tapos, ipipress mo para mabawasan ng tubig. Then you have a taho.
Actually, i-add ko lang, sorry, we have the minimum amount pala na 280. Pero yun kasi for food hubs na or schools na pwede nyo pag-set up. So may maliit May yan. mas Yes, maliit. 280,000. 280. Pero kasi since we're talking about malls, kaya ako nasabi Kaya yung So, 480. yung oh. 280, what goes with it? Yun na rin yung fabrication ng everything na kasama dun sa mga big packages, it's same. Pero yung worth ng products, Yung worth ng products, nagbabago din, of course. Nasa Yun. 10,000 na. 10,000. So wala masyadong diferensya kasi alam mo, like for example, yung stand nyo, pareho lang naman siguro or malaki-laki yun sa mall. Mas malaki yung sa mall. Kiosk na talaga yun. Kiosk na talaga. So ito po yung 280. O hindi? Hindi po. Ito yung ginagamit namin usually sa Ano mga lang? events. Events. We Parang cater booth- events booth also, lang. like weddings, birthdays. So, pag-usapan naman nating events. Sige. Ano po ba yung minimum or maximum na ano natin? Na ino-offer natin kapag may events naman? We have a minimum of 100 cups. Then you can choose 4 flavors nun sa mga original series. Hanggang, actually meron kaming inquiries na 3,000 cups Oh. na isi-serve namin sa, sa wedding. I think, mga ganun. Malaking wedding. Grabe Oh, yung ay, wedding. wedding. Parang buong ano, barangay. Isang May mga barangay nag-inquire yun, na ganun din. 3,000. So, we're extending the package, the So, costing. magkano naman yung costing noon? Like for example, 3,000 Cups. packs. Sa 3,000 packs, I think let's start na lang sa 100, sir. Okay. Kasi yung sa 3,000 mas malaking costing. Sa 100 cups, yung pinaka minimum po namin, nag-i-start siya if isa-serve natin is yung hot taho. We have two kinds of taho kasi. We have hot taho and chilled taho. So you can choose then. Sa hot taho, nagre-range siya sa 8,500, and then sa chilled taho naman nagre-range siya sa 10,500 po sa 100 cups. 100 10,000. cups. Bakit hindi pwedeng hot and cold ang Pwede i-offer? pwede may option din naman kayo may like yung option. half ganun. So pwedeng may combination. Yes, chilled and It hot. depends upon the guest kung anong gusto niya. Kung gusto niya ng hot, lalagyan niya ng hot sauce. Kasi meron kasi mas gusto yung ma-experience yung original concept namin, yung hot taho and then cold ice cream. Yung affogato style. Yeah. Yes. Then meron din naman nasa market since mainit dito sa atin. Gusto nila i-try yung chilled. Chilled. Mismo. Yes, para mas refreshing. Magkano yon kapag combination? 100 Nagre-range- cups. Nagre-range siya sa, I think, mga 9,000, mga 9 pesos. Sa in between that, in between 9 pesos. Kasi sa taho, di ba, 5 pesos 90 lang? pesos, 90 pesos. Yeah. Anyway, so ganun ang range, no? Sa Alin bang events. mas mahal, yung hot o yung chilled? Chilled. Yung chilled po. Kasi yung process ng chilled natin is iba siya sa hot. So, sa chilled natin, meron kaming ibang formulation sa paggawa ng chilled. Unlike sa paggawa ng hot, galing siya mismo sa, 'di ba, sa soybeans. Yan. Then you're going to just cook that. Unlike sa hot, we have formulation na para mas maging firm yung texture niya and mas tumagal yung shelf life. Actually, yung hot kasi tumatagal siya mga 8 to 10 hours lang. Unlike sa chilled namin, tumatagal yung shelf life niya sa 7 days. Siyempre, naka-chilled Chilled yan. Yes. Oo. Pag naka-chilled yan, walang bakterya at saka walang bakterya na talagang Kakapit. pupunta. Ayaw nila ng malamig. Pero pag hot, talagang may mga bakterya dyan. Lalapitan. Not so hot din, ha? Yes. Kasi kung sobrang init naman, mamamatay yung bakterya. Oo. Paano po kapag outdoor yung events? Ano pong mga gamit na pwedeng maprotektahan yung chilled taho natin? Actually, sa mga events natin, before yung mga inquiry, tinatanong na namin yung guests if pwede yung mga chiller and freezer natin. Oo, magdadala. So yung sa mga chilled natin, sa mga events, we provide yung mga small chiller, ganun, small freezer, para at least yung para ma-maintain yung chilled nung pagka-chilled taho, ganun. Yung nilalagay nyo po ba, lalagyan ng taho natin na hot naman yung nasa stainless din? Yes, Yes, actually correct. yung hot taho namin galing siya talaga sa mga magtataho vendor. And we have advocacy din kasi to help them. And isa rin sa mga advocacy namin yung hindi kami nagsaserve ng traditional taho. Kung mapapansin nyo, wala sa menu namin yung traditional taho kasi we're looking at
179 operating branches in next year. So, ini-imagine namin pag nag-operate na yung mga branches na yun and nagsiserve kami ng traditional taho, iniisip namin yung mga hanap buhay din ng mga taho vendor natin outside. So, isa sa mga advocacy namin, instead na kalabanin sila, tinutulungan namin sila. So, sa kanila kami kumukuha ng hot taho. Okay. Maganda. Pero yung sa amin with the twist lang, hindi yung traditional style. May Yes, ice cream we yung have sa amin. we serve with ice cream, not traditional. Additional. Additional. Kasi totoo nga po yun kung 'di ba kasi ang laki ng pangarap kumbaga para sa business. Ang daming nag-o-offer. Kahit nga sa mall siguro pag pumunta kayo may mga original talaga na ino-offer bukod sa flavored. Kahit sa mga grocery, Yeah. sa mga palengke, talaga nagtitinda sila ng taho. Not necessarily ganyang klaseng taho na may flavor na. Kung hindi, taho for the kitchen. At tokwa. Di ba? Para, siyempre, minsan may nagluluto dyan ng taho, lalagyan ng kung ano-anong nilalagay, like yung ground pork, Tokwat baboy. lalagyan mo ng vegetables. Yeah. Mga ginisa. Lagyan mong kangkong. Masarap, di ba? Actually, may factor din kung ba't kami naglagay sa mall ng mga taho. Kasi if you put taho in unfamiliar places like malls, syempre, may market eh. So, like tayo, for example, nagkikrave lang naman tayo sa taho pag nakakita tayo ng taho vendor eh, di ba? So, pag sa mall, nakakita ka sa signage mo pala ng taho, may mga customers na nalalapit Na-attract. Yes, na-attract. So, paglapit nila, makikita nila yung product namin, may ice cream. So, with a twist, no? So, andun na po yung curiosity. Dapat doon sa sa mall, may sisigaw rin taho. Yes. Pinagbabawalan natin. Para magkala, taho, meron taho rito. Dalawa ko, may nag-ano din. Kasi may ice cream eh. Same. Taho kayo dyan. Taho tas bell. Di ba? Kasabay. Oh, And then, it rings a bell. yeah. Taho, Ice cream. Ibang Sorbetes. klaseng pagdating doon, ibang klaseng taho ito. Yep. Are you not planning to offer also taho with sagu? Yung traditional? Yes, actually yung taho na siniserve Meron. natin, May kasama it is the traditional way of serving taho. We have taho, arnibal, and then sago po. Yun pa rin po yung taho na nakasanayan natin kainin. So nilalagyan lang nyo ng Yes. ice cream. Yung sir, meron yan. Mamaya. Yung mga pearl na Don't tempt me. Actually, the best way to eat that is you have to eat it with ice cream then taho talaga. sabay. Ay, Yes, ano sabay. talaga, sa isang scoop. Scoop, Okay. Pero hindi kayo talagang kutsara yung kasama niya, hindi na yung Yes, straw. hindi straw. Kasi ano siya, dessert style siya. Yes. Hindi ba nyo naisip na siguro mas masarap ito kung i-mix na? Instead na, kasi pag nasa ibabaw, unahin mo yung ice cream. But if you really want to taste a combination between Mix taho na. and the ice cream, i-mix mo. Ang, So dapat meron kayong mixer na depende sa customer mo niyan. Pag lalapit yung customer, I want it mixed, ready mix. Yes. Para malasahan mo yung sago at saka yung ice cream. sige, sir. Kunin namin yung feedback na yan. Actually, ako nung bata ako, ang ginagawa ko pag bumibili ako ng taho, ang gusto ko ako yung magmi-mix eh. So, ang ginagawa ko sa kuya magtataho, sabi ko, kuya, wag mo na haluin ako na maghahalo. Gusto ko yung hinahalo-halo talaga. Masipag ka kasi. Kaya lang kung yung customer si Big Lima, tamad, kailangan i-mix nyo. Kailangan i-mix na. Pwede naman din if gusto nila ipamix. No, it's just a suggestion. Yes. Like for example, Mama, pwede bang i-mix mo na? Para malasahan ko yung Sabay. combination ng taho at saka ice cream. Pero kung kasi sa modern age, Instagrammable ang gusto. So makikita dapat yung ice cream. Tama yan. Hindi, kunan mo muna yung hindi pa na-mix. Ayun, pwede. Wait. Pagkatapos, nakunan ko na pang Instagram. Pwede ba i-mix mo na? Pamix, Habang mama. minimix, kinukunan din. Oo. Kita mo, mas grabe ka Instagrammable. Bakit? Bakit hindi? Di ba? Okay. Pero ngayon po ba, isang size lang po ba ang natin ino-offer o Dalawang sizes kami Dalawang ngayon. size. Medyo malaki at saka malaki. And yun nga, ang in-offer, yung nandito ngayon sa studio is yung medyo Yung maliit. oo. Medyo malaki. Sana, malaki yung binigay sa... Actually, wala kaming size na maliit eh. Nilalaro talaga namin yung sizes ng flavor namin. Like, para pag may bumili sa store, yung parang funny lang siya. No? Medyo So, malaki.
pag may, kunwari, meron kayong maliit na size. Actually, wala po. Medyo malaki size lang. Medyo malaki, tsaka malaki size lang din. At tsaka yung... Delikado yung medyo malaki. Either maliit o malaki. Medium. Bawal yung medyo malaki. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung medyo malaki. Yes. Actually, yung medyo malaki size kasi natin na yan, nakakabusog na siya. So, if you want na yung size na talagang mabubusog ka na, yun, you can go to medyo malaki. Pero pag yung ano naman... Ito, mga 250 ml yan. Yeah. Diba? Pero, yes. Regular size. Dapat may 350 ml. Yes. Kung yung malakas ka naman, kung favorite mo talaga yung taho, we have 16 ounce na cup. Yun yung malaki size po malaki. namin. Yun yung 350 ml. Yes. Di ba nauuso po yung add ng sago, add ng ice cream? Pwede po ba yun? For now, hindi pa namin ninaalaw. Kasi talagang Customize? gusto namin ma-maintain muna yung integrity ng product since we are just starting as a brand. So, for now, hindi pa muna. We're just, kung ano yung sinaserve namin, yun na yung ano. So, maganda rin suggestion ni Joanna. Mix your own sago ice cream. Yes. Di ba? Kunyari, nandyan, imimix. Ito yung, ituturo lang. Yes. Lagyan mo ng ganyan, lagyan mo nito, lagyan mo nito. Yan. And then, additional na lang. di ba? Isang scoop, 10 pesos. Kunyari, gusto nila combination ng avocado and mango ice cream. Di ba? Bakit hindi? Pero we take the feedbacks naman. Yes. We always take the feedbacks, lalo na ngayon, kakastart na ng company. Pakinggan natin kung ano mga feedback ng ating mga viewers. Yes. Di ba? Mga pro-P netizens naman ang magbibigay ng feedback. Babasa na natin ang comments kay Andres Bonifacio Jr. Si Andres, busog na, kumain na eh. Tapos na yung isang Andres, magtrabaho ka muna habang kumakain. Titikman ko ito. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachile, Julio Luna, Jejo San, Papa Idol Warley, Redmond Panga, Palmea, Katrina Campit, Ederson Ako, Angel Terco de Vera, Reza Palo, Priscilla Aguilar Belardo, Ana Erika Catolico Dizon, and Mama Rems. Ayan, ako mamaya tikman nyo to, Mama Rems, ha. Sabi ni Jennifer Abando, hanggang ngayon po, inaabangan pa rin namin ang taho tuwing umaga, lalo na ng mga anak ko po. Ayan. Jenny Cleopas, the best lasa nito kasi nilagyan nila ng twist at flavors yung taho. Childhood favorite ko talaga yan. Always watching from Binangonan, Rizal. Sana mapili din po na matawagan Sezuka Azcueta. Grabe talaga si Taho Story. Nakaka-proud sila dahil marami na silang branches dito sa Pilipinas at hataw ang sarap ng mga taho. Flavors nila. Oy, meron kayong fan dito. The best at swak sa panlasang Pinoy. Always watching from Caloocan City. Linden Padiernos, ang galing na idea nila. Taho with ice cream. Mirna Rivera, hindi pwedeng hindi magtataho sa umaga. Lalong-lalo na ang mga anak ko talaga namang hinahabol pa. Ayan, sabi nila Sir Kong Butch at saka Miss Joanna. Jeremy Infante, parang mayroon na sa mall nito. Yes, meron na po sa mall. Napakarami na sa mall. Napakasarap. Ibang-iba na nagagawa ng sa taho ngayon. Iba talaga ang mga Pilipino pagdating sa pagnenegosyo. Iba kung mag-isip ako gagawa ng taho with aratilis. Delphine Tolosa, parang ang ganda gawing franchise nito. Patok sa panlasa ng mga Pinoy. Jezreel Maranan, di na mapigilan si Kong. Pati tuloy ako natatakam. Sana matikman din namin yan. Napakasarap. Rachelyn De La Roca, ang sarap naman ng taho na yan. And Elisa Bautista, paborito ng bata talaga ito. Hindi lang ng bata, pati ng mga young ones. Yes, lahat yan, paborito yan. Taho yan eh. Pareho pa. Taho at ice cream. Talagang magiging successful itong business nito. Yan ang ating mga komento this Tuesday morning. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna na napakaganda sa kanyang pinost with serve. Di ba? Wala talagang secret kay Andres. Broadcaster talaga to. Andres, walang confidential fan.
Nandun na, nabanggit. Ayan. Patanong muna po natin kung magkano yung presyo ng medyo malaki at medyo maliit. Sige po, sir. Actually, yung pricing namin, depending on the size, depending if hot or chilled, pero yung pricing namin ranging from 99 pesos ng hot, ng medyo malaki, and up to sa coffee series namin kasi medyo mas mahal ng onte, may mga additional ingredients with the coffee. Nasa 199 pero hindi kami lumalampas ng 200 sa mga With the pricing. ano po? Coffee? Coffee. Meron kaming coffee series kasi. Ay, actually, yun yung hindi hindi ko niyo po nabanggit nabanggit. kanina. Oo. Nabanggit ko kanina na we have 2 different series. Yes. Kaya lang naputol pala ako. So, yung another series namin pala, we offer Kapen Tropico series. Yan. Doon naman, we offer taho with ice cream. Then, yung base niya may coffee. Then, may mga toppings siya. Like, yung mga flavors namin doon, inspired by Biscoff. Actually, yung pinangalan namin sa mga product namin, yung mga pangalan ng mga names owners. ng owners. Sakto kasi 8 kami, so we have 8 flavors. So, yung una, yung Paus Biscoff, which is yung Biscoff. Yung muna. Yung sa akin, naka-name siya sa White Miko Latte. So, ano siya? White chocolate latte siya. Okay. And then we have Dirty Matcha Charlie. Yan, yun naman, Dirty Matcha. Then we have Salted Caramel. Yan. Then we have Mocha Jude. Yan. Mocha Jude. Yung isa sa mga bestseller namin. Yung Mocha Jude. And Strawberry. then, strawberry coffee. We have strawberry coffee. Yun naman, strawberry coffee. And then coffee gelmond, which is coffee almond. Nasa magkano yung ano niya? Presyo nun? Yes. Yung coffee series namin, nagre-range naman siya sa 149 to 199. Kasama siya sa Taho Story pag fin-franchise. Yes. Oh. Kung ano yung in-offer namin flavor sa mga company-owned branches, yun din naman Same. yung sa franchise. Yes, Meron pa lahat rin. po Taho. ng product namin with taho with ice cream po talaga. Ice cream pa rin. Ang ice cream, kunyari, Mic po ko. kunyari, yung- meron kayong mocha ice cream. Mic po ninyo. Kunyari, meron kayong mocha ice cream. So, yun na lang ilagay nyo. Tapos yung, mocha coffee. And then, yung coffee, gawin yung ice cream. Kaysa yung maglagay kayo sa ibabaw ng coffee, tapos iba yung flavor. Masyado nang nakakalito. If you want really a coffee series, gawin yung ice cream yung coffee. Yun ang ilalagay nyo na topping. Like mocha coffee mocha ice cream. Yung black ice cream. Di ba? Barako. Pero alam mo, lalagyan mo rin kasi ng ng milk Sabagay. para magiging ice cream. Di ba? Otherwise magiging ice yun kung wala yung milk. Di ba? Bakit hindi? Bakit hindi? Nagagamit talaga si John. So, try it. Di ba? Mas maganda yun. Ikong, namin. Yung coffee series nyo. Tapos meron pa silang chocolate series kasi sabi niya Yes. Sa original. white chocolate. Yes. Ice cream din yung white chocolate ice cream, chocolate ice cream, marble ice cream. Actually, Salt caramel. Actually, we just recently released 3 new flavors for the Christmas season. Meron pa? Yes, and that is the Taho Holidays. Taho Holidays yung tawag namin, Taho Holiday season. So we released 3 flavors. The first one is yung natikman nyo, Kong, yung Taho Boom Boom. It is inspired by Puto Boom Taho Boom. Boom Boom. Taho Boom Grabeng Taho Boom Boom yan. And then we have raspberry snow cheesecake, and then we have Black Forest. Yan yung mga Black premium Forest. flavors. Parang And kumbaga special for Oo, holiday. special. namin for for hanggang January 3, I think. January 3 lang yung flavors na yun Yes. available. Kaya pala walang leche Parang flan. restaurant, no? Sa menu, breakfast menu. Pero yung breakfast menu, 24 hours. Ito, sinasabi niya, hanggang holiday season Hanggang lang. holiday yan. season, Pero pag January. nag-click yan, Extended. Next December. hanggang next December. Sinama na sa buong Pero doon po sa mga nalilito doon sa may base ng coffee, paano niyo po ba siya i-best describe? Actually, basic lang naman eh. Yung concept namin is yung taho pa rin siya, then may ice cream, and then it has a shot of espresso lang, like coffee. Yes. Yun, ilalagay lang siya sa toppings, and then, ayun. Ang maganda doon is, nag-complement yung arnibal na nilalagay natin sa taho natin, and then yung coffee.
Yan, yun yung isa sa mga i-try nyo tikman sa mga branches namin. Isang suggestion ko. Nobody is doing flavored taho. Di ba? So in the process of making taho, pwede mo lagyan ng strawberry flavor yon with the strawberry Yes. Tawag nito. Baguio ko. cutlet. Actually, nag-start ako nga sa Baguio. May Yes. Strawberry taho. Strawberry. So yun na nga. So gagawin meron na. Yes, Yes. Baguio. Flavored. Yes, 100 so pesos. mango taho, flavored 'yon. Para kung gustong plain lang talaga na taho, Plain. flavored. Yun, mango wala. Mango taho. I think meron na din. Pineapple sa- taho na lang. Mga Bakit flavor hindi? taho lang talaga. Apple. Ayun, wala pa akong naririnig. na Or apple. langka, 'di ba? I-mix mo. Yeah. I-blender mo Talaga. yung fruit, i-blender mo. Pag na-blend mo na 'yon, of course, pati yung juice. Yes. Ihalo mo ngayon sa paggawa mo ng taho before pressing it. I-mix mo muna. Before i-coagulate mo. Pag coagulate, i-press mo, andun yung lasa. Yes. Yun yung dapat i-master nung pinagkukuhanan nila. Hinahanguan nila. Hindi, wag na. Ituturo. Gagawa ka na. Sila na Gagawa na gumawa. lang kayo. Anyway. Anyways, Kong, hulaan muna ang kapital with Andres Bonifacio Jr. Yes! Dahil sabi ko nga, nahulaan last Friday. Balik tayo sa 200 pesos. At ang ating lucky caller from more than 900 viewers this Tuesday morning ay manggagaling from Camarin, Caloocan City, Miss Lalaine Sesuka. Magandang umaga sa iyo, Miss Lalaine. Magandang umaga po. Ayan, Lalaine, sige na. Hulaan mo na kung magkano ang naging kapital nila Sir Miko sa pagsisimula ng kanilang taho story. 50,000 po. 50,000 pesos. Makuha mo kaya ang buhay naman ng 200 pesos? Joanna, itanong mo na. Ayan, Sir Joshua, Sir Miko, magkano po ba ang paunang kapital ng Taho Story? Actually, nasa average kami during that time na nasa 500,000. Yung nag-start kami sa first branch namin sa Good Food, dun sa may UP. 500. Well, Yes. I think it is worth it naman and na-maximize naman namin yun. Kasi ang first branch namin is nag-start siya agad sa kiosk type. Oo. So yung fabrications nun. And then lahat yun binuhos din namin sa marketing side. Conceptualizing yes, din, oo. on conceptualizing the products and then yan. So, 500,000 pesos. Ayan, kaya naman bukas, 400 pesos ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. And bago magtapos, maraming salamat, Sir Kong Butch, sa napaka-pogi kong jacket ngayon, morning na Yung jacket daw ko. Teka muna, Andres, liwanagin natin. Ba't ka nagpapasalamat? Ikaw naman magbabayad niyan. Binanggit mo ba kasi? Joanna, babayaran mo rin yan. Okay. Hindi, may tagapagbayad si Ay, si Joanna. Joanna. Maghanap na nga rin ang tagapagbayad din. Ayun. Matakot ka kung sino ka man. Ayan. Next time back to ulit. Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. Ayun. Ngayon po, pwede nyo po silang invite kung saan located ang ating mga franchise stores, kiosk, at saka syempre yung mga gusto pa pong interested mag-franchise naman. Ayan. Sige. Ayan, so yun, unang-una, syempre sa mga interested mag-franchise, you can always reach us through our Facebook page, Instagram. We also have emails provided din dun sa page namin where nandun na lahat ng details na pwede nyo pag-kontakin. So may forms din kami that you can access na pwede kayong maglagay ng details inyo. And kami rin mismo magre-reach out sa inyo once na makuha namin yung details. With regards to the branches, yun nga, we are located in multiple na rin. And we are currently we are eyeing na to open more branches starting November 20. And yung sunod-sunod na yon until December 15, marami kami magbubukas sa branches. Kasama doon yung Estancia Mall. So currently, yun nga, yung nauna namin is nasa Good Food. Meron kami sa Century City Mall. Meron kami sa Walter Mart North EDSA. Walter Mart Taytay, magkakaroon din. Meron kami yung mga talagang branches namin sa Actually, i-check niyo yung pages namin kasi
ang good thing sa amin, kami na yung lalapit sa inyo. No? Yung expansion namin, kami na yung lalapit sa lahat ng mga nakikita namin nag-crave, like sa iba't ibang parte ng buong Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila, kundi outside Metro Manila lang, like Roa City, mga Tacloban. May ano din po ba kayo, online deliveries? Yes, actually we're launching Grab and Food Panda, open on December 1. Yan. Oo, pero we're still in process of doing it kasi we want to maintain the quality of the product. Sila na ice cream. Hirap ng logistics niyan. Yes, correct. Yes, so ngayon talaga naman ilagay mo yung freezer sa likod ng motorsiklo. Oo. Tutunaw. So we are currently in process of doing the yung Mahirap trial and siguro error yung din. Pero delivery. yun nga. Mahirap. Well, the best way to enjoy the quality of our product is in store, no? Kapag nabili niyo siya agad in store. Pero yun nga, we're trying our best to maintain the in deliveries. Kaya medyo delayed lang yung pero it will really help the sales of course of the franchisees if nagkaroon tayo ng deliveries. So let's say you expand in the Visayas and Mindanao. Where do you envision to put up your commissary? Like let's start with Mindanao. Saan nyo ilalagay? Heavily populated doon, Davao City, Cagayan de Oro City. Sa mga main cities talaga kami nag-eye. Kasi of course, kung saan yung may population talaga and foot traffic, doon talaga kami magbe-base. Doon, so Davao and then Zamboanga. These are the heavily populated cities. Yes. Jensan. Yes, for expansion. So pwede kang magkaroon ng commissary sa Jensan or sa Davao, i-deliver sa Jensan. Yes. And the rest of the cities, like sa Davao kasi may mga cities diyan like Tagum City, Panabo, within reach, di ba? Including Jensan. From Jensan. So if you put up the commissary in Davao, hagip mo na yon. Yes. Actually, we have our our ways of logistics din kung paano like sa Roja City, kung paano namin siya kasi dito pa nanggagaling right now yung yung mga products natin. Pero if ever man like sa Visayas sumabot na siya mga 10 branches, we will locate for the commissary din para at least yung logistics doon within their their area na lang. Yung Rojas kasi Panay Island 'yon. Yes. The biggest population is Iloilo City. So pwede kang maglagay doon. Yes. And then deliver na lang sa Rojas City. And other cities na malalaki, including Bacolod. Yes. Bacolod, you just take the ferry boat, you're in Bacolod na. Yeah, we're looking into strategic places. Panay and Negros Island, one commissary yan. And of course, Cebu. Talagang laki ng population ng province of Cebu. Yes. And then of course, Bohol, malapit lang yung Bohol. So isa rin dyan na commissary. Yes. Wow, ang daming trabaho. At least, pangpaganda ng negosyo. Sa mga events po this coming December, meron po bang mga dates na full para hindi sila makisabay? Mga full sked na for events? We're still open pa rin naman sa mga December events. Actually, we have team din na nag-schedule ng mga events. Hindi ko rin siya kabisado. Reach out to us na lang and then we will plot na lang yung scheduling when it comes to the events. If meron naman, we will tell. Yes. This November, meron pa rin naman hanggang katapusan. Tsaka, yes, meron pa. Anyway, meron ba kayong i-greet? Yes, pasasalamatan. You have the floor. Yes. Of course, syempre yung Taho Story family natin, yung co-founders natin, si Jude and Ian. Yes. Hello sa inyo. Thank you for yung other partners din natin yan, si S. Bulalaki, Paulo Perez. Nandito ngayon. Yan, si John Angelo Hernandez. And then yung founder talaga yung naka-discover ng concept natin, which is si Charlie Hernandez. Yan. And then syempre sa mga partners namin, sa sa franchisees din. Hello. Yun lang. Magkakamag-anak po ba ang founders? Magkakaibigan? Magkakaibigan. Through basketball. So, dahil sa basketball. Dahil sa basketball. Ba't hindi nyo binabanggit kung anong liga yon? Yeah. Yes, actually... Banggitin na nyo. Dahil baka PBA yun. Ano ba? Commercial league mga commercial leagues lang. Like yung mga LGR, mga Pinoy Liga Cup. Yun po yung mga sinasalihan namin. Sponsors kami as Taho Story. Bali, nag-trigger kasi talaga niyan kung ba't kami
magtayo ng corporation and ng business. Kasi yung isang liga na gusto namin salihan, much better daw kung meron kaming corporation na nire-represent para Company, maganda yung ano. So yun, naisip namin nga na bakit hindi nga tayo magtayo ng corporation para as well as yung mga tinutulungan nating other na company namin, which is yung mga bata, may ma-provide kami na trabaho if ever tapos na sila sa basketball career nila or sa mga pag-aaral nila, mga makatulong, mga ganun. Saka pumasok yung idea nga nung nag-buffet na, uy, okay. Doon pa lang pumasok Birthday. yung idea na Oo, birthday lang birthday. talaga, which is nung March 1 lang. Maganda. Imagine mo, March ngayon, 20 na. Yes. Tingin ko naman, pag umabot ng 1,000, pang PBA na kayo. Bakit hindi? Oo. Actually, nag-sponsor din po kami ng Pang ng PBA na, di ba? ng basketball team, mga pro players naman po yun. Sila nire-represent nila yung Taho Story and at the same time yung Philippines. So, sumasali sila sa liga like sa China, Yes. sa iba't iba, sa Singapore. Hindi ako interesado dyan. Okay. Interesado ako sa PBA. I'll wait for the Oo. time. Probably after 2 years. Meron ng Taho Story team. Yun. Bakit hindi? Oo, Di ba? Oo. Bakit hindi? Bakit hindi? Actually, isa rin sa mga pangarap namin yung owners eh. Kasi di ba nag-start kami sa basketball. So we're looking at Taho Story, nasa basketball team na siya ng PBA League. Possible. Pero kung ayaw nyo sa PBA, pwede naman sa volleyball. Pwede rin. Pwede Bakit rin. hindi? Any sports. Volleyball. Sumisikat ngayon na sports yung volleyball. Correct. Any sports actually na basta marirecognize yung Philippines pwede sa ibang bansa, ganun. Like that po. Pwede rin tayo magpadala ng team sa Japan. Japanese Taho versus our Taho. Philippines to. Diba? Ang daming possibilities. Yes. There are a lot of possibilities talaga. But imagine mo, meteoric yung rise. Ngayon lang sinimulan, 20 branches na. That's how aggressive they are. Yes. Yes, sir. Kasi And that's what we need. We're trying to be ahead of the competition din. Lalo na may awareness na with the product, with the concept. May mga gumagaya na din. So, at saka corporate yung pagdala nila ng ano. So, wala bang government agency na nakatulong sa inyo? Like DTI, or kaya DOST? Sa pagtayo po ba? Yes, yes. Pagtayo. I mean, Operate. like for example, karamihan kasi ng MSMEs, talagang natulungan ng DOST or DTI. Bazaar. Sa inyo wala. May puhunan kasi itong mga ito. Talaga nag-ati-hati yung mga Wala. Huwag na nyo sagutin. Pero kahit... Pero of course, syempre kasama pa rin naman yan sa mga requirements na. Sa mga permits, if mga permits. Starting up a business, syempre coordinated. Anyway, thank you very much for guesting in Thank our you so show. much. Thank you so much din po. Talagang Thank you so napaka-interesting ng product na ito. Thank you so much for tinikman ko having talaga. Subukan nyo mga kababayan, to those who are actually listening to our show and watching our show, subukan nyo. Hindi kayo magsisisi. Yes. Babalik-balikan nyo yan. Oo. Para mawala yung curiosity nyo, subukan nyo. Bakit hindi? Maraming salamat, Propi Netizens. At maraming salamat. Thank you so much po. Thank you. Thank you. Baka si Sir Miko may gusto po kayong ipayo sa mga gusto rin. Di ba dati po kayong SK? Yeah. Nabanggit nyo? O para sa mga nag-ano din ng mga kabataan natin dyan na gustong magnegosyo. Well, ang masasabi ko lang naman is napaka-helpful and napaka-inspiration din ng tagline namin, which is yung bakit hindi nga, di ba? So actually hindi lang siya pwede i-apply sa sa product namin na Taho with Ice Cream, bakit hindi? Pwede mo rin siya i-apply sa mga sa life mo, like for example, nangangarap ka, di ba? Pag may gusto ka i-achieve, isipin mo lang bakit hindi, di ba? Yung mga ganung bagay, yun lang. So yun lang yung isa sa mga naging inspiration din namin kung ba't naging bakit hindi yung yung tagline namin. Sir Miko, ikaw may dadagdag. Ako actually wala na eh. If you want to start a business, of course, ipon lang talaga. Hindi naman lahat makakapag-start kaagad ng business. Lahat naman tayo nagagaling sa mga day job natin. You just make sure na lagi kayo may natatabi kasi in the future kayo rin naman yung makikinabang doon. Ayan. Maraming salamat po ulit sa Taho Story.
Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Taho Story ni na Miko Inobaya at Mr. Joshua Quizon. Bukas ang crowd-based queen mula sa Bataan naman ang ating makakasama sa programang Patuloy na nagpapakilala ng mga naiibang galing, talento at produkto ng lahing Pilipinong angat sa buong mundo. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!